Kung takot kayong magtiwala sa kahit na kanino, wag na kayong magnegosyo. Because entrepreneurship is a forever forgiveness game. May gusto lang akong i-share sa inyo kung bakit importante ang team building. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. Black 6 po ako ngayon. Pwede bang mag-hands up ang mga Black 6 dati? Yon, miss ko na kayo. Sana na-miss nyo din ako. So, Black 6 ako, dati at ngayon. And then, a working student din. And then, thriving entrepreneur, nagtatry din ako ng business. And, ine-enjoy ko ang aking college life as of the moment. Ang kwentong team building ko, personal to before ako nagtatry ng business dati, naka-work ako sa corporate. So, nakapagtrabaho ako dito based sa Tagum at saka sa Davao City. Lahat yon overseas na mga client. So, Canadian yung dito sa Tagum, sa Davao is US based. So, night shift ako kasi gabi dito, umaga sa kanila. So, night shift yon. Unang team building ko, Siargao. Nagulat ako. Kasi Siargao, tapos, mamahalin. Ang daming magagandang view. Maraming magagandang view sa Siargao. Di ba, sir? And then, na-enjoy ko. Actually, hindi ko na-appreciate ang team building ko nung nagtatrabaho pa ako. Kasi hindi ko nakita yung importansya Na-enjoy ko yung mga laro, pero hindi ko nakikita yung essence. Sobrang daling magtiwala kasi, sobrang walang, parang hindi na natin iniisip. Kapag nakakalaro natin, is kilala na natin. Mabilis magtiwala, mabilis pagkatiwalaan yung mga taong kakilala natin. Tama o tama? Mabilis nating pinagkatiwalaan. Ito si Uba, Black 6 to dati. Pinagkakatiwalaan ko na to since birth. Tapos, itong mga Black 6 dati. Itong mga Black 5 ngayon na mga kasama ko. Hindi. Yung mga iba, mix na to sila ng mga Black Hindi ko sila kilala personal. Unlike kasi nung first semester, kilala ko to sila Uba, sila Windel, sila Charis. Kilala ko to sila. Pero itong mga bagong kagrupo ko, hindi ko pa sila masyadong nakilala. Napag-isip-isip ko, bakit ko kaya sila napiling facilitator? Kinestyon ko yung sarili ko. Binalikan ko yung mga kwento ko, kwento dati, kung kailan ako nagtiwala ng isang tao na hindi ako familiar. Nag-start ako ng delivery business 2 years ago. Kung familiar kayo sa One Click Delivery Tagum, alam ko hindi kayo familiar niyan. Pero ako may-ari niyan. Nung nag-start ako ng business, napakadaling mag-operate ng business kapag kakilala mo yung kasama mo sa negosyo. Kapatid mo, kamag-anak mo, or yung magulang mo. Sobrang daling magtiwala. Kasi kilala mo sila tama? Pero ito yung problema. Nung kailangan na mag-expand ng delivery business ko, kailangan ko na mag-hire ng hindi ko kilala. Kailangan ko nang mag-hire ng mga taong hindi pamilyar sa akin at hindi ako pamilyar sa kanila. Alam nyo ba gaano kahirap yon? Sobrang hirap kaya mag-hire ng hindi mo kilala. Sobrang hirap nga magtiwala ng mga kagrupo mo, kahit classmate mo yan. Kapag bago lang kayo sa klase, sobrang hirap kaya magtiwala. Kaya nalagay ako sa sitwasyon na sobrang hirap pala magnegosyo, especially when you're hiring people. Kasi kailangan mo magtiwala ng bagong tao. Hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka dugo, hindi mo kaibigan. Kailangan mo mag-hire. Nagsara ang one-click delivery business ko sa pinaniniwalaan kong nag-fail akong magtiwala ng tao. Mas pinili kong matakot kaysa mag-hire ng mga hindi ko kilala. Ang na-realize ko sa pagiging entrepreneur, we have to trust people even though we are unfamiliar with them. Hindi lahat ng tao kayang magtiwala. Pero kailangan natin. Bakit kaya tayo nag-team building ngayon? Malaki tsansa, kahit ka-grupo mo yung group 1, group 3, group 2, kahit ka-grupo mo yan,
malaki chance hindi mo pinagkakatiwalaan yan. Kasi kahit kaklase mo yan, kilala mo yan, hindi mo yan know by heart, hindi mo yan kapatid, hindi mo yan kamag-anak. Tama? Except sa mga mantog, marami sila dito eh. Pero what I'm saying is, kahit na magkakagrupo kayo, we have to trust each other. Even though we're not familiar with them. Bakit ko ba sinishare to? Pinaniniwalaan ko kasi na BSE kayo eh. BSE tayo. We are trained to be entrepreneur. Paano tayo gagaling na negosyante? Paano tayo gagaling na mga innovators o future pag-asa ng bansang Pilipinas kung sa simpleng pagtitiwala ng tao, sirit na tayo? Wala kayong choice. Kung gusto nyo magnegosyo, you have to trust people. You have to forgive people. Ano na kayong mararamdaman nyo kapag nagnegosyo kayo, tapos trinidor kayo ng pinaka-best friend nyo, pinaka-kapatid nyo, ninakawan kayo sa mga negosyo nyo, anong mararamdaman nyo? Masasaktan. Pero sirit na ba sa business? Maling prinsipyo. Walang titigil sa pagnenegosyo, walang titigil na magtiwala ng ibang tao. And ngayon sa team building na to, ini-encourage ko kayo na kahit hindi nyo kilala yung mga katabi nyo, kahit hindi nyo kakilala yung mga kagrupo nyo, wala kayong choice. You have to trust them. Para magraduhan kayo ni Sir James. Tama, sir? Tama. Kaya, samahan nyo ako. Pinaniniwalaan ko kasi na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Hindi politiko, hindi gobyerno, hindi mga korap, entrepreneur ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Bakit ko nasabi? Kasi, sino nga ba ang mga kontraktor ng mga politiko? Entrepreneur. Kaya kailangan natin silang mapalitan na tayong lahat dapat maging mabuting negosyante ay papalit lahat sa mga korap na mga negosyante ngayon. At hindi tayo magiging successful na entrepreneur kung hindi tayo gagawa ng illegal este, kung hindi tayo magtitiwala. Kaya tayo'y, inaanyayahan ko ang lahat na kahit na masakit, kahit na mahirap, we have to trust people again and again. Mabuhay ang Pilipinas, let's change the world at maraming salamat po sa pakikinig. Thank you. Hello.